Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Quasim, sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Please do follow us on FB. At kung kayo po ay Signal subscriber, kami po ay napapanood nyo na sa Channel 19. Kaya tutok na po kayo mga kapatid. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Magpapatuloy pa rin po kasi ang pag-ulan na dulot ng bagyong Enteng. Though palabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility at pero sinasabi pa rin po na patuloy nating mararanasan yung ating ganitong klase ng panahon. Kanina nga lamang po parang akala ko tumila na, umayos na, 'di ba? Biglang paglabas, bumuhos na naman yung malakas na ulan. Ito po ay dulot ng habagat dito sa Metro Manila. Pero alamin po natin ang latest sa lagay ng panahon maya-maya lamang at sinasabi rin may isang cloud cluster po na binabantayan po ang pag-asa sa may Philippine Sea, sa may Pacific Ocean, I think, sa may bahagi po ng Pacific Ocean, east ng Philippine Sea. At sinasabing mataas daw po o may posibilidad na magiganap ito na bagyo sometime next week. So mamaya po ay will continue na to try to get in touch with Pag-asa at higi po tayo ng update sa lagay po ng panahon. Yung mga kababayan po natin sa bahagi ng Rizal, sa bahagi po ng Bicol Region, particular sa may Naga rin po, Naga City, ilan po ito sa mga lugar na talagang naapektuhan po dulot ng bagyong Enteng. At maging yung mga kababayan natin kahapon sa Cavite, sinabi rin po, actually maraming lugar pa rin ang binaha. So mamaya ay alamin po natin mula sa Pag-asa yung latest ukol po sa ating panahon. At mga kapatid, bagaman malakas na ulan at pagbaha ang bumungad sa ating Burr Month. Ayan, September na. Nakita na naman natin si Sir Jose Marichan at nakarinig na po tayo ng mga Christmas songs. May pa-Christmas song ka ba dyan, Direk? Ayan, nagpapatuloy po ang ating serbisyo publiko. Tuwing Martes, public service po tayo. At ngayong araw, pag-usapan natin ang iba't ibang uri ng scams na nauuso ngayon. Sasamantalahin na naman ng mga manggagancho ang holiday season para po makapanloko. Paano nga ba natin maiiwasang mabiktima po ng mga yan? Paulit-ulit na lamang po tayo. Paulit-ulit na pinapaalalahanan, paulit-ulit pa rin hong sumusubok, umaasa na mayroon ngang ganong klaseng mga offer. Kaya paulit-ulit na nasa scam. Abay, paulit-ulit din po kaming magpapaalala sa inyo para hindi kayo paulit-ulit na maloko. Ayan, puro na lang tayo paulit-ulit. Ihanda na po ang inyong mga concern dahil sagot ko kayo sa usaping serbisyo. Ang ating question of the day, ano ang inyong iwas scam tips? Ano po? Or sige nga, i-share nyo na rin sa amin, na-scam na ho ba kayo minsan? Nabudol na ho ba kayo minsan? Kung di man po kayo, may iba kasi tumatahimik na lang, at nahihiyang aminin. Pero kung gusto nyo po yung i-share sa amin, or may concern po kayo, at may gusto po kayong itanong, maaari po kayo mag-post sa ating live stream at mamaya po ay sasagutin natin yan isa-isa. Maaari rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. At dahil nga po Burr months na, may maaga kaming pamasko sa inyo. Munting regalo lamang naman po ito ng sagot kita. Mananalo po, pipili po tayo ng isang magkakamit. Ayan. Sige ka, Ayen. Ikaw magbabayad nung isa. Isa lang muna, patikim lang muna mga kapatid. Ayan, mag-aano pa kami, hahanap pa kami ng aming pagkukunan. Ayan, may mananalo po ng isang 500 pesos. Paano gagawin natin doon? E-wallet na lamang po.
Ayan, ipapasa na lamang po namin. Better if Maya, of course. Ako ay solid Maya user. Ayan, alam nyo naman po kami sa Maya. Pero marami rin po sa inyo. Ang GCash user sa e-wallet po namin, ipapadala sa inyo. Isa po ang pipiliin namin randomly. Ayan, or may pinakamagandang sagot na tingin ni Ayen sa ating question of the day. Abay, agad-agad naming i-load po sa inyo ang inyong 500 pesos. Nax. Ayan. Ang gagawin nyo lamang po ay sagutin yung ating question of the day at i-share yung ating live stream. Yes, yun ang catch. Kailangan may pa-share. Sinishare natin yung 500. Share nyo rin po yung aming live stream. Ayan, di po ba? Lambing na po namin sa inyo yan. Take note, dapat po nakapublic po ang pag-share. Oh, stricto po si Ayen, si Ruel Ayen. Kaya yun po ang ating mechanics. Ano po? Sige po, post na po kayo ha. O bago po natin pag-usapan ng iba't ibang uri ng scam, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras at araw. 2 araw nang kinakansela ang pasok sa trabaho ng pamahalaan at ang pasok sa mga eskwelahan. Bukas kaya may pasok na. Sobra-sobra na, nakaka 4 days na kayo. Puro na lang kayo laging long weekend. Sana all. Ito po, nasa linya ng telepono si Pag-asa Forecaster, Veronica Torres. Hi Veronica, magandang hapon. Hello din po sa inyo at magandang hapon din po pati na rin po sa ating mga taga-subaybay. Ay, ano po ba ang update latest kay Bagyong Enteng? Opo, etong update natin kay Enteng, ito ay nilabas kaninang 11 a.m. pero maglalabas ulit tayo ng 5 p.m. So, kaninang 10 a.m., ito ay nasa may layong 100 kilometers, Kanluran, Hilagang Kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Nagtataglay ng lakas na hangin na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 105 kilometers per hour. May signal number 2 tayo as of 11 a.m. sa kanlurang bahagi ng Ilocos Norte at ang hilagang bahagi ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman sa nalalabing parte ng Ilocos Norte, nalalabing parte ng Ilocos Sur, Apayao, Kalinga, Abra, kanlurang bahagi ng Mountain Province, northern portion ng Benguet, sa western section ng Cagayan, kabilang na ang Fuga at Dalupiri Islands. Malalakas sa pag-ulan ang inaasahan for today sa may Ilocos Sur at Abra kung saan pwedeng umabot ang 100 to 200 millimeters of rain at 50 to 100 millimeters naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region at ang kanlurang bahagi ng Mountain Province. Naasahan naman natin na meron din tayong nakataas na gale warning sa seaboard ng Northern Luzon at Eastern seaboard ng Central Luzon. Kaya mapanganib po malaot yung mga maliliit na sasakyang pandagat at mga motor bangka. At inaasahan na nga natin na pwede rin lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Enteng by tomorrow morning po. Hanggang kailan po makakaapekto sa ating panahon itong si Enteng kahit palabas na po ito ng bansa, ng Philippine Area of Responsibility? Opo. So, kung in terms of malalakas na pag-ulan, pwede pa nga rin for today makaapekto. Pero yung sa mga signal, habang papalayo, posibleng mabawasan na din yung mga signal po natin by habang papalayo, pwedeng mabawasan yung matanggal yung signal number 2 and then eventually matatanggal din po yung signal number 1. Pero kahit papalayo na ito, posible pa nga rin makahatak ng habagat kaya maulan pa rin up to Friday sa western section ng Luzon and Visayas. Eh, tayo po dito sa Metro Manila. Opo, sa atin naman sa Metro Manila ay posible pa rin maging maulan hanggang Friday pero hindi kasing lakas ng naging ulan noong Monday. So, ano na rin, improved weather condition by the weekend na po. Ayun, tama po kayo doon. Pero balita ko po ay mayroon ding cloud cluster na binabantayan pa kayo sa may Pacific Ocean. Ano po ang update dito, Miss Veronica? Opo, kung titignan natin, currently naman kung low pressure area or bagyo, wala tayong namomonitor. Pero meron tayo sa tropical cyclone threat potential na mga nakitang mga possible na mga circulation na pwedeng mabuo kaya kaya ang ginagawa natin continuous monitoring tayo at kung magkakaroon man ng LPA agad tayong magpapalabas ng update. So, ngayon po, inaasahan pa bang itong si Enteng habang papalabas po ng PAR ay mag-i-intensify and possible na umabot sa severe tropical storm strength? Opo, habang papalayo itong si Enteng dahil babaybay na naman ito sa dagat at makakaipon ng lakas, posible pa nga rin siyang lumakas
And then, posible nga umabot ng tropical storm category o kaya typhoon category bago ito maglandfall sa may malapit, sa may China banda. So bahagi ng China para Opo. rin kasi baka para maabisuhan or ma-monitor din ang mga kababayan natin either Taiwan or China siya tatama pala. Opo. All right. Well, thank you. So I guess not much difference. Ano po yung aasahan natin sa 5 p.m. na update naman po maliban na lamang dun sa bagong location na ni Enteng na hindi naman po nagbago ng track, di po ba? Opo. So, tingnan na lang natin kasi ngayon nag-a-analyze pa din tayo at gumagawa ng bulletin. Check na lang din natin kung magkakaroon ng mga pagbabago sa mga signal at sa mga malalakas na paulan. Yung amount of rainfall po na aasahan natin, Miss Veronica? Inaasahan nga natin yung 100 to 200 na millimeters of rain, Ilocos Sur at Abra. Cost ito ni Enteng at 50 to 100 sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Benguet at western portion ng Mountain Province. Okay. Marami pong salamat for the update, Miss Veronica Torres ng Pag-asa. Oras natin mga kapatid, it's 4:14. Break lamang po tayo ng kaunti. Mamaya pag-usapan na po natin ang tinatawag na 12 Scams of Christmas. Kung kayo po ay may mga tanong o nais idulog, sali po kayo sa ating discussion. Maaari nyo pong i-post yan sa ating live stream or better yet, tawag po kayo sa ating tanungan hotlines 8631-5788 or 8631-6674. At pwede po kayo, mag-comment lamang po kayo. Abay baka ikaw na ho ang maagang magkamit ng aming munting pamasko sa pagpasok ng Bear Months. Ayan, kasing. Isa po ang pipili natin na magkakamit ng 500 pesos. O huwag po kayong bibitiw, magbabalik ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita kasama po inyong lingkod Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, ano ang iyong iwas scam tips? Comment na po at baka ikaw ang mapiling magwawagi ng maagang pamaskong 500 pesos. Ang gagawin nyo lamang po ay sagutin yung ating question of the day at i-share. Kailangan i-share nyo po ang ating live stream at dapat nakapublic po ang pag-share. O malay nyo, kayo po, ita-transfer lang namin, agad-agad may laman na yung e-wallet nyo na 500 pesos. Sa amin po, legit. Hindi po to scam. Ayan. At this point, live dito sa studio para po pag-usapan natin ang iba't ibang uri ng scam. Ating suki, Undersecretary Jeffrey Ian G. Siya po ay mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Yusek Jeff, ayan po, thank you for coming again. Magandang hapon, maulan na hapon sa mga kababayan natin. Madali nga naming maabala today, walang pasok eh. Walang pasok. Pag may pasok, mas mahirap po eh. Busy sila sa office. Buti na lang. Okay, kumusta po yung bilang ng insidente ng scam ngayong taon at ano po yung nangunguna sa listahan pa rin natin? So from January to July, yung ating Philippine National Police Anti-Cybercrime Group registered approximately 9,000 incidents, no? Opo. That is 14,000 last year. Okay. Pero buong taon yon. Ngayon, July pa lang, 9,000 na. Ikaw muna. So medyo nag-increase. So, Okay. yun yung total cybercrime. Okay. If you look at online scams, yung online scams lang, from January to July, that's already 3,000. So of the 9,000 cybercrimes, 3,000 doon is just for online scams. 3,000, So ganun, yun pa yung na-report. Okay. Bakit parang ganun? Mas mataas pa. Medyo nag-increase. Di ba sabi nga nila, magmula nung may SIM registration, dapat, okay, paintindi lang natin, nag-iba sila ng modus na bumaba pagdating sa mga tech scams at napunta sila sa... Correct. Kasi pag tinignan mo yung total na cybersecurity incidents or cybercrime incidents ni PNP-ACG, mapapansin ninyo na yung tech scams o yung text-based scams bumaba. Pero ngayon kasi ginagamit na nila yung mga OTT, like over-the-top applications like Messenger, like Viber. Nag-iba sila ng mode. Yes, hindi na tayo pwede dyan. Or lumiit na yung mundo natin dyan. Lipat na tayo sa Correct. iba.
Oo. So bumaba, pero nag-increase pa rin yung scams in general. Bumaba lang yung using text. Oh, okay. So, paano po yan? Ano ngayong bare months? May seasonal din ba yung klase ng scam? Very good question, Cheryl. Actually, Oo. nung tinignan namin statistics ng January to July, yung yung March, April, May, June, July, bumababa. Okay. Pero yung February napakataas. Love So, scam. Ito yung love scam. Oo. Yeah. I think na-interview nyo rin ako Oo, dito yes, about that yes. love scam. Oo. Yeah. So, yun naman. So, ngayon, ayan, mag-peak na naman. Christmas, yes. Oo. Dadami na naman yan. Mga Christmas season hanggang February, Hanggang yun yung February, peak yeah. nila. Yeah. Tapos meron din lang silang low season. Correct. Noon Kasi sa rin December, ako, everybody's scammer buying. na May to bonus. Yes. Ang daling mag-transfer ng pera. So, you're right. So, ano po yung mga usually klase ng scam ngayon? So, last year and then this year again, we're discussing yung 12 scams of Christmas, marami siya, I don't know if you want me to reiterate, to enumerate them. Merong fake shipping, merong fake online charity solicitation. Alam mo yung fake shipping, may darating sa'yo na may dumating daw sa'yo kargamento or sapatos. Madalas akong makatanggap yan sa text. Pero babayaran mo raw. Oo. Dati yun, Ngayon, parang medyo lumiit na nga yan kasi kahit si Bureau of Customs nagsalita na bihira yung mga ganiyang huwag niyong sundan yan. Yung fake online charity. Nako, sikat ngayon yan. Bumabagyo. Sasabihin nila, taga Red Cross sila. Pwede kayong magpadala ng GCash dito para sa ating charity work, no? Fake shopping, websites, fake online sellers, bogus free trial of goods. Merong free trial, pero actually may bayad pala. Or free trial for one day, the next day, hindi mo makancel yung credit card mo. Electronic Christmas card, pero fake. Tech support claims. Sabi nila, naranasan na ba ng kababayan natin na may lumabas na, may virus ka. Gusto mo linisin, click this. Yan. We can call it as tech support claim, scam. Meron din crypto investment scam. Marami na pa pong... bang nasa scam sa crypto? Hindi pa ba tayo marami natuto? pa din. Oo. Paborito natin, yung love scam. Fake relatives, friend scams, foreign exchange investments, at saka, ito medyo marami ngayon. Yung pang 12 is fake loan. Gusto mo ba ng loan? Nagigipit. Pag sinabi mong yes, ito siguro advanced na. Alam ko, tanongin mo rin. Kapag may loan na in-offer sa'yo, pero pinabayaran ka, mali na yon. Kasi usually, yung kung anumang processing fee is taken out from the proceeds of the loan which will be approved. Ayun. Hindi mauuna muna yung processing fee. Binabawas na lamang yun doon, mga kapatid. Sa ilo-loan nyo, kunwari, kahit naman doon sa mga, ano ba yun, yung mga online na pautang? Yes. Kahit na gaano kalaki yung inuutang nyo, tinatanggal na kagad nila yung For short, kung hindi ka na-approve, wala ka dapat binayaran. Oo. Ganun yan. Kasi baka pwedeng, kunwari, may processing fee po na kahit 500 man yan. Kahit 500 man yan, mga kapatid, di ba? Tapos mabalikan sa'yo, hindi ka na-approve. Pero wala na po yung 500 kasi processing fee. So, maging maingat tayo sa lahat ng itong nabanggit ni Yusek D na mga scams. So, okay. Paano natin, isa-isahin po natin, mas detalyehin natin, Yusek D, paano ba malalaman kung peke ang online seller, website, at pati yung delivery notification? That's a good question. Marami naloloko nun. Siguro, ang pinakasimpleng answer, pag may nagpadala sa'yo ng link sa loob ng iyong Viber or Messenger nang hindi mo kakilala naman, wag mo na lang i-click. Kasi hindi lang scam ang iniiwasan natin dito, meron ding mga type of viruses or malware that the moment you click, walang mangyayari. So, akala mo safe ka. Pero actually, nag-plan siya sa'yo ng info stealer para ma-steal niya yung passwords mo. Wag ka na lang mag-click. Kaya sinabi po ni Yusek D sa Viber or sa Messenger, kasi nga, iniwan na nila yung text. Yes. Text, na hindi na sila masyado nagte-text sa atin. Kasi alam na natin na hindi na natin pinapansin pag number, sino ka ba? Hindi ka naman namin kilala. Correct. Yung Viber, Messenger at saka WhatsApp, ang madalas ngayon nilang ginagamit nga. ayan. So, at saka TikTok Messenger.
May TikTok messaging app na rin. Talaga. Okay. Hindi ako kasi ma-TikTok. Ang ginagawa ko lang si TikTok, nanonood lang ako ng kung ano-anong post, pero hindi talaga. Meron ng TikTok messaging, may Instagram messaging na rin. So, doon sila gumagamit ngayon. Okay. Yeah. Okay. Kung di natin kilala, that's it. Huwag na Kung po hindi mo natin kilala. pansinin. Ngayon, kung medyo techie ka, may tinatawag na Google PageRank. Dina-download mo yan sa browser mo, parang parang add-on yan. No? And then, pag may na-visit kang website, feeling mo, bibili ka, gusto mong bumili. Tama ba ito? Baka naman peke ito. Hindi mo naman alam yung brand, di ba? Yes. Pero 50% off Marami ka makikitang ganyan sa Facebook, lalo na, di ba? So, gusto mong bumili, gagamitin mo credit card mo. Si Google PageRank, ang gawin mo, i-click mo yon, i-download mo yung yung add-on. Sasabihin niya sa'yo, kung ito bang ilang taon na ba itong page na ito, may mga ilang websites ba naka-backlink dito. Pag mas maraming websites na naka-backlink, ibig sabihin mas mataas ang credibility. Kung mas matagal na rin yung website nag-exist, mas mataas ang credibility. Ganun yun Kung may ganung link. Pwede rin kayong maghanap ng tinatawag na free online website checker. I-search nyo lang sa Google, may mga makikita kayong mga website checker na ilagay nyo ron yung URL ng website na binivisit mo, sasabihin niya kung anong kredibilidad nun. Kasi kung mababa po ang kredibilidad, huwag kayong bumili. Doon na lang kayo bumili sa loob ng legitimate na mga shopping apps like Shopee, Lazada. Amazon. At least doon, kahit na pangit, may mga pagkakataon na pangit ang quality, pwede nyo ibalik. Pwede mo ibalik or i-report mo. I-report. At saka magandang point din yan, Cheryl. Ako as a buyer, what I do is I only buy from legitimate shops sa loob ng Shopee or Lazada. Merong Lazada or Shopee verified nakalagay yan. Official store. Yes, official store. Kunwari po, ano bang brand ng or meron sila yung mall. Yes. Yung mismong Lazada, Lazmall, at saka yung ganyan. Or Shopee Mall or ganyan. something. Ibig sabihin, verify nila yung produkto doon. Siguro yun yung mga tips. Kasi kung mag-ano tayo, person to person, masusumbong mo, yes, kasi nasa loob ka ng Shopee, Lazada, or TikTok, may TikTok marketplace na rin, or Facebook. Pero, may hirapan na rin tayong hanapin. The best we can do is lock them out of their account. Pero yung tao, kung hindi siya verified, hindi mo rin ma-return yung Tsaka tignan nyo rin po yung mga reviews. Yun na nga yung sinasabi ko, reviews. Yan. Yung mga comments ng mga bumili. Ako noon, minsan, natutunan ko, minsan, naengganyo ka na, nakikita mo pa lang yung product. I didn't even bother reading yung reviews. Yung pala, puro galit na yung mga nag-review. Na baka bayad na ako, dumating na yung item sa akin, yung pala, sa Raon, mabibili mo lang ng 300 pesos, binili ko ng 1.5. Actually, dagdagan ko yan, Cheryl. Ang mas maganda nga is tingnan natin yung 2-star at 1-star review. Kasi pwedeng lunurin yung 5-star eh. Pag sinabi ko lunurin, kausapin mga kamag-anak, kaibigan, magbayad din ng mga keyboard warriors para maglagay ng overwhelmingly positive review. Ako personal ko ito. Tinitingnan ko talaga yung 1 at saka 2-star gaano karami. At kung medyo marami nagsasabi na hindi ko mai-return, gusto ko i-return, iba yung dumating. Kahit marami yung 5. Yes. Ako minsan, stay away from it na muna. nasubukan ko yan, parang, mataas ang review nito, nasa 4.8. Tapos may time nakita ko, nakadalawa yata akong nakita na mababa. Ay, wag na lang, marami pa naman pwede, may iba pa namang option. So yan, mas maging po tayo, kilatisin po natin, mapanuri. Ayun, mapanuri. Yan po ay pagdating dun sa mga binibili natin. Alright, dun naman tayo sa picking charity solicitations. Naku, lalo na sunod-sunod ng mga ulan at bagyo. May mga bagyo. Ano po ang pwedeng gawin? At sa Christmas, maraming ganyan. Yes, Alagang Kapatid Foundation, yan po, legit, mga kapatid. Doon na lang kayo mag-donate. Pero, ako, I get sometimes messages po na individual na kailangan nila ng tulong and pag ako minsan kasi sabi ko okay, kailangan talaga yung meron tayong mga Pilipino compassionate or very compassionate, kahit na ibigay mo lang ay 200, 500 pesos, kung marami naman silang magugoyong ganon. Correct. Ang dami, diba? At saka sa'yo yung 200 baka
imagine mo, kumita pa siya ng mga, baka milyon pa nga kinita niya. Yung 200 mo, Oo. baka hirap ka pang ibigay yun. Yes, diba? Kasi kung nasa 100 tayong nagoyo na 200 pesos, sabi, okay na siya, diba? Masaya na yun. Iisipin, yun ang ano ngayon di baling mas mababa, mas marami na lang katargetin. Kasi pag malaki yung amount, mas mahirap kang makagoyo. Correct. So, ang gawain nila ngayon ng mga scammer, di binababa nila sa 500, ay sa 200, sa 100, pero iisa-isahin ka talaga. Correct. No? Yung mga charity na yan, ang suggestion ko din, uuritin ko na yung pinakauna ko sinabi. Pag dumating sa'yo sa Messenger or whatever, wag mo nang i-click. Kasi kung gusto mo talagang mag-donate, pumunta ka sa Red Cross na website or sa Alagang Legitimate Kapatid News or Foundation. Alagang Kapatid Foundation. Opo. Yung nakikita mong alam mo na yung foundation, na. nakilala mo. And from there, at least alam mo na yung pinupuntahan ay legitimate. Yes. So mag-iingat po tayo doon sa mga nagsusolicit. Yung pong mga peking Christmas gift card, ano ba yun? Paano ba yun? Paano tayo hindi mabibiktima nun? Ano may po ba dalawang yun? klase yan. Merong physical card, merong discount cards na nabibili mo online tapos ginagawa mong gift. So tinawag na gift cards. Halimbawa, sabihin ko, bili ako, kunyari lang, may bagong iPhone o may bagong Android. So kunyari, kuha ka Samsung discount voucher gift card, 5,000 pesos. Usually kasi, ang gift cards is 1 peso to peso. Ibig sabihin, kung bibili ako ng voucher na 500, malamang 500 pesos din yon. Karamihan sa scammer sabihin, 500 peso discount voucher or gift card, 50% off. 250 ka. Hindi totoo. Kung sa amin mo binili. Too good to be true. So, ang gagawin mo, bibilin mo, ipapasa mo, yung pala peke. Hindi siya in-honor. So, yan ha. Nako, lalo yung mga kabataan, mga naglalaro ng PlayStation, naglalaro ng Xbox, ay nako, nagkalat. Kasi wala silang credit card. Ang gagawin, nabibili sila ng tinatawag na redemption cards. Para makabili sila ng, nako, pag Pasko, may bonus si tatay. Sabi ni tatay, anong gusto mo? Pwede ba, binigyan kita ng pera? GCash, wala kang credit card, so hindi mo magamit sa PlayStation mo o sa Xbox mo. Ang gagawin mo, kukuha ka sa isang website ng mga cards na equivalent to game money. And then doon, para maging powerful yung character mo, bibili ka ng mga equipment. Doon maraming na-scam doon. Yung pala, hindi legitimate yung pinagbilan niya nung card or gamit na pala. At madaling maloloko itong mga kabataan ito. Mas sila, mas yung more of yung excited sila. Correct. Wala na silang iniisip na double check pa ba kung legit to or hindi pa nila yun naiisip ngayon. Same advice applies. Check mo muna yung mga kaibigan mo, nakabili na ba kayo rito? I'm sure kung ikaw ay gamer, meron kang ibang mga gamer friends. Yes. Kung ikaw ay bumibili ng Mac or Samsung gift cards, I'm sure you have friends also who are using that. If not, mag-isip-isip ka kung bibili ka ba talaga doon. Naiintindihan ko, mahirap kasi pipila ka sa mall para kumuha ng gift cards. Or kung PlayStation, pipila ka sa isang gaming shop para bumili ng mga cards. Ayaw mo gusto mo online right? So, naiintindihan ko naman. Pero tingnan mo rin yung reviews, tingnan mo rin yung peer, boss, nabilhan mo na ba to? Brad, nabilang mo na ba to? Yung mga gamer. Baka kayo yung pinupunteriya din naman ng mga to. Actually, pag tingnan mo yung statistics ng gift cards, sila yung marami. At again, these are just hindi ganun kalaking amounts. Kaya ba hindi na rin hinahabol siguro? Kagaya ako, pag na-scam ako, kunwari, ay, mali pala to, 200 pesos, sige na lang. Ang usual na reaction sige na nga lang, sa susunod na lang, pero hahabulin ko pa ba yung halagang 200 pesos? Yes. Kasi, ano ba ang arawan na sweldo? Halimbawa, ang arawan na sweldo for 80, na-scam ka ng 100, 200. Tapos, absent ka. Para lang ma-file mo yung kaso at mag-follow up ka. Ay, hindi na. Mas malaki mawawala sa akin Kaya din namamayagpag tong mga scammer na to. Again, smaller yung amount pero madami tayong naloloko. 'Di ba? Nagwawagi pa rin sila. Mamaya pag-usapan po natin yan yung
kung anong diskarte bang pwede nating gawin para hindi na tayo ma-scam na ganyan. Okay, marami pong isa pa. Habulin ko rin, Yusek D. Marami rin po ngayon pag ganitong Pasko, yung mga loan offers online. Ako lang bago ko pumunta rito, may 3 nag-offer sa akin. Meron? Oo, magkano daw pinapautang Pero mukhang sa'yo? legit naman kasi BPI ako, BPI siya. Okay. At wala namang link. Sinabi niya sa akin, you have a pre-approved loan for, sige na nga, banggitin ko ng okay. 200,000 daw. Pre-approved, hindi mo na kailangan. Kung may kailangan kang bilhin ngayong Pasko, pumasok ka sa BPI app mo. Yun yung magic doon So, ibig sabihin, mukhang hindi ito scam kasi hindi niya ako pinapaklik o Sinasabi niya, may official app kami, pumunta ka doon, makikita mo yung pre-approved loan mo. So, that's fine. Yun nga lang, parang 3 beses, parang araw-araw niya na ako kinukulit. Gusto rin nila ng mga banks din ngayon. They're very aggressive, na maraming mag-loan po sa kanila. Pero, okay, ano yung mga red flag na dapat bantayan? Pag may pinaklik sa yung link. Always. Pag may link na binibigay sa inyo, di ka naman ang hihingi ng link, di mo rin kilala, abay, wag nyo pong i-click. Yes. Isama ko na rin yung tatawag. Yan, may ganyan, tatawag. Ma'am, sir, pre-approve po kayo ng loan. Yan ang madalas tawag ngayon. Pre-approve po kayo ng loan, 150,000. Kailangan nyo po ba ito? I-appeal nyo na. Sabi nyo, sige, ikaw naman, excited Sige, anong bangko ba yan? Ay, ito po ay pre-approve kahit anong bangko. Sabihin nyo po kung anong bangko nyo. Ibig sabihin, siya mismo nagpipish ng information sa'yo. Pero bang ganun? Pre-approve ka ng loan kahit anong bangko. Red flag na yon. Ito pangalawa. Sir, ma'am, gusto kitang i-verify. Magpapadala po ako sa iyo ng code. Pakisabi po sa akin kung ano yung code. Na ganun din ako. Siyempre, ako naman kasi, ito trabaho ko. Pero i-share ko sa kababayan natin anong ginawa ko. Alam mo, sabi ko doon sa tumatawag, babae yung tumatawag, sabi ko, sandali lang. Ikaw yung tumawag ba't mo ko i-verify? Hindi nga kita kilala. Dapat nga, ikaw i-verify ko So, yung pinadala niya code, di ko sinabi. Kasi most probably, hindi niya pinadala yon. Yung pala, baka lang ina-access niya yung bank account ko. Tapos, kailangan niya yung OTP. Diba? For all you know. At pag binigay mo sa kanya, bingo, may access na siya sa bank account mo. At talagang may dumating na code. Ang sabi ko sa kanya, no, if you want, I'll just transact this through my app. Ang sabi niya sa akin, pero sa akin po kasi may discount. Yung sa app ninyo, malaki bawas dyan. May tinatry ka niyang i-hook. Pero alam mo na from there, alam mo na scam. So, yun yung mga red flags. So, una, may link. Pangalawa, may verify daw, ipapadala sa iyo yung code. Pangatlo, yung mga alam mong too good to be true. Works with any banks. Halos walang processing fee. Ito pinakamalaki red flag. Pag may hiningi sa yung pera. Lalo na. Okay, doon tayo. Yusek D din naman doon sa mga bogus na mga free trial promo. Paano bang doon? Paano naman yun? Ito po, baka hindi rin kayo na-scam, ha? Baka hindi nyo rin alam. Papasok po kayo sa app nyo. Tapos may gusto kayong gawin. Ay, ang gulo na. 5,000 na ang contacts ko. Gusto kong bilhin itong app na ito kasi lilinisin niya yung contacts ko. May nakita free trial. 7 days. May free Pero trial. sabi niya, after the 7th day, charge na sa credit card mo. Ang credit card mo naman, nakasave na Yes. So, ikaw naman, go, click. Okay. Tapos ito karamihan sa kababayan natin hindi to scam. Nangyayari talaga to. Nakalimutan niya. Wala na. Wala. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy Kung ako sa'yo, punta ka sa phone mo, punta ka sa payment and shipping, makikita mo lahat ng subscription mo. I-cancel mo bago mag-end ang free trial mo. Minsan nakakalimutan nyo mismo yung, correct. Yung ending ng free trial. Ako, what I do, ina-alarm ko. 7 days, gusto kong i-try. 2 days before mag-expire yung free trial. Kasi minsan, sa dami ng gusto mong i-try, hindi mo na, nakakalimutan mo na naglalapse, yung pag-cancel. Ang mautak pa sila, mga kapatid, not even a monthly subscription Yearly. So kahit i-cancel mo, na-charge ka na for 1 year. Next year ka na Yes. Next year na. Diba? So basahin nyo pong mabuti yung kiniklik nyo. Ito nangyari sa akin ito. Kinakailangan ko magpalit ng credit card. May lumabas sa akin
na nung bata-bata pa ako, hindi pa ako undersecretary for cyber. May lumabas free trial. Ako naman, too good to be true, clinic ko. Sabi niya, installing. Nakakalimutan ko kung anong website ang ginamit or na-scam nga ako dahil wala, parang, saan nga bang website ito? Paano ko kakancelin to? Hindi ko talaga makancel. So, ang kailangan ko pang gawin, tawagin yung credit card. Doon mo. Sabihin ko sa kanila, this was a scam. Payment. Please stop payment and change card. Tapos, ang sabi pa sa akin ng credit card, wala pong assurance yan, ha? Kasi, gawain doon yung mo card pero we will try to stop the payment. Sa awa ng Diyos na stop naman. Maraming ganyan yung biglang nagpa-pop up sa computer mo. Tapos, ay, magandang promo to Click. Free trial Totoo may free trial. Kaso hindi mo makancel. Diyan pumapasok yung scam. Mag-iingat po tayo. Ang dami, di ba? Ang dami ngayon. At talagang, itong mga scammers na to, pinag-aaralan po talaga tayo. Correct. Diba? Kung paano tayo nila masascam. So kung wala naman, di naman natin kailangan, wag na tayo rin magpainganyo. At sabi nga ni Yusek D, kung talagang, interesting, diba? Or talagang gusto nyo, magbasa po tayo kasi ugali natin yan. Ang nakikita natin yung malaking 50%, yung nandun sa ilalim na terms and conditions, dead man na tayo. Dahil hinahabol mo yung 50%, yung terms and conditions na nakalagay na i-check mo yung yung napakaliit na box, tine-check mo na lang without reading it. Yun pala nga, mas nasa scam or naiisahan na po tayo kahit legit na shop sila. Yes, correct. Diba? Yes. Okay, break lamang po tayo ng kaunti. Huwag po kayong bibidaw. Kung kayo po ay may mga katanungan, maaari po kayong humabol. Or, ang tanong nga po namin, ano ba ang inyong iwas tips na para sa hindi kayo ma-scam? Abay, baka kayo po ang magkamit ng 500 pesos. All you need to do is answer our question of the day and i-share nyo po ang aming live stream publicly. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik ang programang Sagot Kita. Mga kapatid, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Ang ating question of the day, ano ang iyong iwas scam tips? Kasama pa rin po natin sa studio, Undersecretary Jeffrey Ian D. mula po sa DICT at pinag-uusapan po natin itong 12 scams of Christmas. Ang dami. Okay, saan na ba tayo huminto? Okay, yung love scam, mapapasko yan or Valentine's Day, talagang, or parang siguro yan ang scam na all year round. Well, kailangan mo kasi mag-build ng relationship Oo. Pupuhunanan ka. Pupuhunanan ka ng oras nung magsa-scam sa'yo. Okay. Paano po ba yun nangyayari? Ako, yung mga na-hack, ang may time na nangyari sa akin, yung na-hack na accounts. Yes. Yung hihingan kanila ng pera kasi kaibigan mo sila or hahanapan ng... fake relatives naman yan. Hiwalay pa sa love scam yan. Paano po ang love scam? Ang love scam is, ito mas alam nyo, ang Pinoy, mapagmahal. So dito, i-investan ka ng oras. As in, magkakaroon ka ng online boyfriend or girlfriend. If that is your thing. Pakikiligin na most of us, kamusta I don't know, ka? most of us in our generation don't adhere to that, but I guess the younger ones. Ngayon, so magkakaroon ka talaga. At ang target ng mga ito, yung may problema, byuda, kahihiwalay lang, may tinamaan, no? May nangyari sa buhay nila. And pag tinanong mo ko paano nalaman, well, your Facebook. Pag-aaralan po nila yung mga posts nyo. Yes. Oo. Yung mga caption na ginagamit mo, ikaw ba'y mahilig na may hugot? Pag-aaralan nila yung behavior mo online. Tapos pag naging kayo na, hindi siya manghingi ng pera. Minsan nga siya pa magpapadala Pupuhunanan ka talaga. And then one day, biglang sabihin niya, papunta ako sa'yo. Christmas Ikaw naman excited, di ba? Mamimit ko na siya, finally. Biglang, na-stranded ako sa ganito, na-stranded ako sa Thailand, na-stranded ako sa Japan, na-stranded ako sa Australia, wherever that is. Papakita pa siya ng picture. Siguro old photo niya yon in an airport or whatever. I'm really sorry, na-hold up ako or whatever. There will be an event that will require your intervention, which is usually monetary. And because you're in love, no? Magkikita na kayo at mukhang tama naman kasi nagpapadala rin siya ng pera dati.
Magkikita na kayo, finally. Ikaw naman maglalabas ng pera. And usually, it is a hook. Pag sinabing hook, konti muna. Once you're hooked, biglang sabihin, naku, pasensya na. Kulang pa pala, hindi naman na sinabi na kailangan mo ko pang bumili ng tickets, nag-overstay ako sa hotel, wala akong damit, etc., etc. Can you send more? So they'll hook you. Pagtapos ng hook, ayan na. Na-hook na kita, unti-unti na kita. Hanggang sa bigla na lang ma-realize, madali lang, linuloko na ako nito. Nakarami na. Pero at that point, wala na rin. Wala na. This will require you reporting this to the NBI and usually Interpol. Because usually the love scams we found out are foreigners. But, and vice versa, meron ding nang love scam sa ibang nationality na usually nandito rin. Kaya kasama rin ng mga nare-raid natin ng mga scam centers which usually hides under the POGO category. Yeah. Ito pong hinto na po ng POGO sa atin, nakikitaan din ba natin na hihina na or bababa na yung mga masa-scam? Yes, definitely. Kasi yung mga nare-raid ng PNP, NBI, sa tulong na rin ng CICC, Cybercrime Investigation Center, usually, ang kanilang lisensya as POGO. Kasi may call center talaga ang scammers. May call center, may mga telepono, they invest in a lot of ICT. At may mga software developers sila. It's an entire enterprise. Usually, akala mo yung building, kung maayos naman yung trabaho doon. Merong isang bahagi doon sa building na yon. Parang yung POGO nga, na legal naman, meron lang portion doon sa na may illegal. May illegal. Pero minsan hindi nga alam sa mga nahuhuli natin. Minsan yung call center agent hindi niya alam Akala niya lang outbound call center agent siya na binibigyan siya ng script. At bawat mabebenta niya, papasok naman tayo mamaya sa investment scam, di ba? Bawat mabebenta niya, pasok. Meron siyang bonus. Hindi niya alam. Na-scam yung binibenta niya. Parang akala niya lang, sales lang parang pumoporsyento lang ako. Sales agent ako di ba? Ganun po yung mga na-interview doon sa mga nahuhuli. Correct. Okay, itong investment scam. Okay, paano po yung investment scam? Tatawag sa'yo. May investment dito. At saka ang dami ng app ngayon na mag-i-invest ka. Ikaw naman, invest ka. Ano ba naman? Di mag-invest ka. Yung pera mo, hindi naman bumabalik. So usually, they give you, again, a link. Yan na naman yung red flags natin. Or when they call, ito yung usually napapansin namin sa behavior ng scammers sa investment. They prod you to make a very quick decision. They want you to make a decision na split second. Parang sabihin lang, sir, ma'am, the offer is only until 6 p.m. It will expire so you have to send us money. Ay naku, wala akong credit card. You can send it to me via GCash or via Paymaya. And then I'll be the one to invest in your behalf. Usually ganyan yung sinasabi nila. Doon kaya di tayo nagkakaproblema. Yan na yung mga red flags. Anuhin ka yan bibiglain ka. And usually the transactions are outside the app. Halimbawa, pwedeng ginagamit nila yung isang legitimate app, pero pagtawag sa'yo, ma'am, sir, sayang pa yung pera mo dyan. Gusto mo, mag-ano ka na lang, yung direct mo na lang sa akin. Ayun na. Yan na yung mga investment scams. Mag-iingat po tayo, mga kapatid. Ang dami. Yung investment scam, actually, yung investment scam, mas madalas yan sa email. Paano Kasi po? They have to explain it May brochure pa, etc. etc. Ano po ang ginagawa ng ating government, pamahalaan, para po mas mabantayan, mas lumiit ang mundo nitong mga scammer? Magandang tanong yan, Cheryl. So now, actually, may ipapalabas si National Telecommunications Commission na memorandum circular. Nag-usap na kami ng mga telco. Sa mga telco kasi, meron silang, usually, halimbawa, na-scam ako. At ang na-scam ako using kunyari lang Metrobank. Si Metrobank, kunyari lang din, ang kanyang telco ay PLDT. So si Metrobank, mag-report kay PLDT, sabihin, sir, may nagpapadala ng link na ganito, FYI, scam link yan, paki-disable yung link. Okay? Pero nakakaalam si PLDT lang. Paano kung ikaw, lahat ng PLDT subscribers, naka-block yung link? Paano kung yung iba. Globe subscribers, Convert subscribers, or yung local telco mo, right? Or dito, so hindi naka-block. So ngayon, gumagawa kami ng isang system where magre-report ngayon yung mga telco. Pag sinabi ng mga telco, nag-report si Metrobank, nag-report si BPI. This is a scam link. This is an investment scam. Okay. Imbis na isang telco lang,
ikakaskade sa lahat. Lahat na, oo. Para hindi hindi ko sinasabi mawawala scam, scam is as old as time, Yes. Pero at least ma-minimize natin. The only way we can do this is if we work together kasi. Ang hirap kasi. Parang lumilit yung mundo, lilipat sila, pag-aaralan nila. Correct. Meron at merong bago. Yes. Nagle-level up din. Nung unang panahon nga, tawag lang yung telepono eh. Landline, di ba? Budol-budol ang tawag natin. Budol-budol. Before that nga, naalala niyo yung ano ba yan? Electrolux, yung kakatok. Oo. Yung magbebenta ng encyclopedia. Knock on your door. Oo, kaya ng appliances. So itong scam na to, tama kayo, no? Dati may ganyan na. Oo. Pero ngayon, dahil may teknolohiya, bumibilis. Oo. Nagle-level up din po sila. O mga kapatid, puntahan ko po. Ay, ang bilis ng oras. 3 minuto na lamang po, alas 5 na. Punta po tayo sa messages po ng ating netizens. Ang inyong iwas scam tips. Ayan. Nandito ba? Ayan. Ayun. Sabi ni Ayan, si Zaldi Gutierrez, maraming FB ads na nagagamit sa scamming. May pwede po tayong gawin ang DICT para ma-regulate yung mga ads daw na yon? FB. Number 1, wala tayong social media regulation. But I believe yung caller, yung nag-text, no? Let's work on it. There are now pending bills about regulation of social media. Ako, I am a strong believer that social media should be regulated in this regard. Si Queenie Gawat, para po maiwasan na ma-scam, mag-order sa legit na store. Ayan. Tama. At tingnan mabuti ang mga comments at reviews. Correct. Ayan. Pinag-usapan natin yan. Yes. Oo. Si Brian J. Lacra Balbido, para po makaiwas sa scam, huwag basta-basta makikipag-usap sa mga tumatawag sa inyo at nag-text sa inyo na nanalo kayo ng malaking pera. Too good to be true. Totoo. Ayan. Ann Aira Quintino. Ang tip po para sa iwas scam, huwag po ibigay ang personal details, especially passwords and OTP. Si Jan Marie Maglente, may mga mag-text na nanghihingi ng impormasyon sa iyo like OTP sa GCash kasi nanalo ka daw. Huwag na huwag maniniwala lalo na wala ka naman sinasalihan. Totoo. Ayan, si Edwin Aquino, unang tip para huwag ma-scam ay huwag agad masilaw sa kesyo nanalo ka ng ganitong halaga, certain amount. Unang tanong kung sumali ka ba sa promo giveaway nila. Kaya maraming na-scam dahil hinahangad agad makuha yung malaking premyo. Si Telma Ortaliz, nabiktima na po ako ng scam. Nag-order ako ng dress online, ilang beses na. Okay naman din. Kaya nagtiwala lang hanggat sa naka-encounter ako yung tatlong damit na in-order ko, ang dumating 3 pieces din naman, kaya lang ukay-ukay na sweater. Iba yung item. Si Rosaline Abelinde, ma'am, scam is real po talaga. Nung nag-order po ako ng small TV second hand, ang dumating po plywood. Ayan, nakaka-disappoint po talaga. Ayan. Okay, marami pong salamat. Antoinette Mijares, Marisol Supsupin, si Zeph Rodriguez Ubanya, Bert Ramento, thank you, Marcos Niog, Papa Jr. At ang ating lucky winner ng 500 pesos. May drop roll pa. Ang kanyang komento, if it's too good to be true, it's not true at all. We all need money, yes, but we don't need to be ganid na basta limpak-limpak ang promise ng investment, magbubulag-bulagan tayo. Hard work and consistency is the key to success. No shortcuts, so wag magpa-scam. Merry Christmas, sagot kita. Merry Christmas! Congratulations! Nanalo ka ng 500 pesos, Ford Francis! Congratulations! Merry Christmas sa'yo. Ayan, munting regalo po namin sa sagot kita. And Merry Christmas and thank you for coming to the program, Yusek. Thank you. Maga pa yung Christmas, ha? Pero burn na kasi. Babalik ka pa ulit. Ibig sabihin, nuna namin para may chance pang bumalik ka ulit bago talaga ng Pasko. Christmas. May iba pa tayong mga pag-uusapan. Thank you for making time. Thank you. Kahit na sana'y pagkakataon na magpahinga. Thank you po. Salamat po. Yan po, si DICT Undersecretary Jeffrey E.
PND. At dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Magkita-kita po tayo ulit bukas dito sa programang Sagot Kita.